Tuluyan ang pinikap ng FIBA ang mga sinabi ni Coach Tim Cone sa interview na inilabas ng SBP. Si Coach Tim Cone naniniwalang hindi imposibleng talunin ng Georgia at Latvia sa Olympic Qualifying Tournament. Format ng OQT na sasalihan ng Gilas Pilipinas, tutukan natin yan. At role ni Chris Newsome at Scotty Thompson sa Gilas, ibinulgar ni Coach Tim Cone. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa patuloy na pagtatampok ng FIBA sa mga bansang kalahok sa Olympic Qualifying Tournament na gaganapin ngayong July 2 to 7, ibinandera nito ang mga sinabi ni Coach Tim Cone sa isang interview, kabilang dito ang hangaring butatay ng Latvia at Georgia. Paano nga ba sinabi ni Coach Tim ang lahat ng yan? Tutukan natin si Coach sa report ng FIBA.basketball. Para masabi natin na tagumpay tayo, kailangan talunin natin ang Latvia or Georgia para maramdaman talaga natin na tagumpay tayo. Tapos titingnan natin kung saan tayo patungo mula doon. Kung matatalo kasi natin ang isa sa dalawang team na yan, ibig sabihin, kakayanin nating makipagbakbakan sa crossover. Maganda yung goal ni Coach Tim Cone, ha? Talunin ang Georgia o Latvia. Or siguro mas maganda kung matatalo natin sila pareho, di ba? Base po sa format na nakita natin, ha? Yung mangunguna or yung first placer na team sa Group A kung saan kasama ang Gilas, haharapin nilang second placer na team sa Group B. Tapos yung second placer sa Group A, haharapin naman nilang first placer sa Group B. Ang mananalo sa kanila, silang magbabakbakan sa final para makakuha ng slot sa Paris Olympics. Masikip yung butas na papasukin ng Gilas, di ba, para makatawid dito sa Paris Olympics. Pero ganun talaga yun eh. Kasi yung mga kalaban natin, ganun din ang sitwasyon nila doon. So pareho lang ang nararamdaman nila dyan. Depende lang siguro kung paano magpapakita ng galaw yung mga players natin para pasukin ang napakaliit na butas ng karayom. Maliit man ang butas na papasukin ng Gilas Pilipinas para makausad sa mini-meeting slot patungo sa Paris Olympics, tila kumpiyansa naman ng Gilas mentor sa posibleng ipakita ng Gilas players sakaling magsimula ng bakbakan. Paano nga ba natin nasabing kumpiyansa si Coach Tim? Ano ang mga sinabi niya tungkol dyan? Tutukan natin si Coach sa report ng FIBA.basketball. Sigurado magiging mahirap yan. Laging mahirap para sa atin. Pero hindi ako naniniwalang nakapagpadala na tayo ng ganitong kuponan sa Olympic Qualifying Tournament dati pa. At sa palagay ko, maaaring handa na ang team na to. Kapag tinitingnan ko yung team, meron tayong generational talents. Si Kai magiging generational talent yan. Ilang beses ba tayo magkakaroon ng 7-2, 7-3, literal na purong Pilipino na sanay at maglaro sa ganitong antas? Okay, so base sa mga sinabi ni Coach Tim, kumpiyansa siya sa ipadadala natin mga players. Kumpiyansa po siya na kayang makipagsabayan ng Gilas Pilipinas sa ngayon, di ba? Actually, totoo naman yon. Alala niyo naman siguro kung paano muntik na nating i-upset ang kuponan ng Serbia. Nung panahon kasing yon, kasama nila sa Barrientos dyan, di ba? Panahon niya ni Coach Tab Baldwin. So sa tingin natin, dahil loaded ng talent ang dala-dala ngayon ni Coach Tim Cone, katulad nung sinabi niya, andyan si Kai Soto, si AJ Edu, si Junmar Fajardo at marami pang iba, di ba? Parang mas malaki ang bentahe ngayon ng Gilas Pilipinas kumpara sa dati. Ibig sabihin, kung muntik na nating gisahin ang Serbia noong mga panahon na yon, siguro naman, no, kakayanin din natin ngayon na makapag-perform ng maayos kasama ang lahat ng kanyang mga piniling players. Habang naniniwala si Coach Tim na tila kakaiba ang dalang kuponan kumpara sa mga nauna para subukang umusad sa Paris Olympics, ibinulalas din ni Coach Tim na magagaling at athletic ang makakabakbakan ng Gilas. Tanong, imposible ba na talunin natin ang Georgia at Latvia? Tutukan natin ang sinabi ni Coach Tim sa report ng FIBA.basketball. Tiningnan na namin yung mga kuponan. Lahat sila mahusay talaga. Malalaki at athletic sila. Pero hindi imposible. Magiging mahirap to pero hindi sila imposible sa isip ko, ha. Makikita natin, excited na talaga ako at excited na mga players dito. At hindi na kami makahintay na bumalik sa June 21. Excited na si Coach Tim. Ibig sabihin, kaya siguro minamadali niyang tapusin ang semis, di ba, dito sa PBA Philippine Cup. Kasi nakaisa na sila eh. Anyway, biro lang yan. Pero sa tono ni Coach Tim, makikita mo talaga yung excitement na dala ng schedule nilang bakbakan sa Latvia at dito sa Georgia. And of course, kalaunan, kasi swertehin makarating sa semis. And kasi swertehin pa rin ang kaninang slot dito sa Paris Olympics. Yung excitement niya, may dalang gigil. And sana, maganda talaga ipakita natin doon. Makuha yung dapat makuha, di ba? Which is yung panalo versus Georgia. And of course, dito sa Latvia. Alam nyo, kapag nakuha natin to, magandang simula to sa Philippine basketball para kilalanin naman kahit minsan yung ability natin mga Pinoy, di ba? Sa totoo lang, di ba? Hirap tayong makilala sa aspetong yan.
Kaya pagkakataon na natin to para ipakita sa lahat na kaya din ng Pilipinas na makipagsabayan sa mundo ng basketball. At dahil hangad ni Coach Tim na makapagtala ng panalo sa Olympic Qualifying Tournament, hindi maikakailang kakailanganin niya ang malagkit na depensang ilalatag nila sa mga kalaban bukod sa ibinabandera niyang triangle offense. Tanong, sino sa palagay niya ang magiging pangunahing responsable sa aspeto ng depensa? Tutukan natin si Coach Tim sa report ng FIBA Basketball. Alam ko tinitingnan mo si Scottie Thompson at Chris Newsome. Hindi sila pinakamagagaling kumumada sa liga, pero magaling silang dumipensa. Gusto namin sila mga point guard maging point ng aming depensa. Defensive coach ako, kilala ako sa triangle offense. Pero sa totoo lang, una na akong defensive coach. At isa sa mga rason bakit ginagamit ko yung triangle offense is gumagawa kasi ito ng tempo na pwede kang maging defensive-minded or magkaroon defensive tempo. Okay, so doon tayo kay Chris Newsome at kay Scottie Thompson. Ayon po kay Coach Tim Cone, sa kanila magsisimula yung ilalatag na depensa ng Gilas Pilipinas. Gusto kasi niya ma-involve sa depensa mga point guard po natin, no? So meaning, malaki yung role na gagampanan ng dalawa. In fairness, iba yung pinakita talaga ni Chris Newsome laban dito kay Rondae Hollis Jefferson ng Jordan habang nagbabakbakan ng Gilas at Jordan dito sa Asian Games, di ba? Ang laking bagay ni Chris Newsome doon. Ang laki ng ambag niya doon. Si Scottie, syempre, matindi rin yung hustle niya. Hindi mo pwedeng tawaran yung effort na binibigay niya sa bawat bakbakan. Kaya pagsapit ng Olympic Qualifying Tournament, asahan na natin siguro na magpapakita silang dalawa dyan. Si Chris Newsome and si Scottie Thompson once na pumasok na po sila sa loob. At kung paano nila gagawin yan, of course, si Coach Tim ang bahala dyan. Siya yung nakakaalam po niyan. Again, ayon kay Coach Tim, mahirap, mabigat ang kalaban, pero hindi naman siya imposible. So, dasal lang kailangan natin dyan. So guys, maraming salamat.